The objection has been withdrawn, and therefore the motion to terminate the budget briefing No, Madam Chair, I office of the President is hereby approved. No, Madam Chair. Nagabol po ako ng objection ko dun sa motion to terminate. Hindi po pwede mag-terminate tayo ng deliberations habang hindi magiging Madam Chair, Madam Chair, there was a motion, it was seconded, and the chair ruled. Madam Chair, The objection came after the ruling. So, Madam Chair, I think, but I leave it to the chair to decide. Madam Chair, point of order. May binawi ko na objection pero hindi pa natin talaga na-decide yung tungkol sa motion to terminate. But Madam Chair, naghabal ako ng objection kasi I don't believe that it is proper for us to terminate the deliberations na hindi nagiging part ng records na House yung mga magiging manifestations. Meron pong difference din, Madam Chair. Even if we look at the records, even if we replay the tapes, the objection came after the ruling. The original objection of the original cast of Congresswoman Castro was withdrawn. And so I think the ruling of the chair would hold. Madam Chair, point of order again, nire-relate pa natin yung deliberations. Again, we should give the members the right and the time na maghabol ng kanilang mga objections. Hindi po pwede, Madam Chair, again, na minamadali natin ito. Again, Office of the President yung budget na pinag-uusapan. Madam Chair, I think there were 2 points of orders, and I request the chair... Let us just have some order in the House, please. So, at the point that the objection was withdrawn, then automatically the motion to terminate the budget briefing was carried. No, Madam So Chair. that is the effect of the withdrawal of the objection. And therefore, we proceed Madam with the Chair. manifestation of the minority members. And please note, the Honorable Manuel, that the hearing has not yet been suspended. And therefore, the manifestation of the minority members will be part of the records. Duly noted, Madam Yes. Chair. Thank you. In which case, we now proceed with the manifestation of the Honorable Castro. You have 2 minutes. Thank you, Madam Chair. Nararapat lang nabuksan sa deliberasyon ang budget ng Office of the President sa mga miyembro ng komiting ito sa Kamara. Dahil tungkulin natin sa ilalim ng konstitusyon ang ihapag ang lahat ng concerns ng taong bayan kung saan napupunta ang buwis nila. Courtesy, respect, hindi ba't mas mataas ang utang na courtesy at respeto ng mga ahensya ng gobyerno sa mamamayan, lalo na ang Office of the President? Utang na magpapaliwanag kung paano ginastos at paano gagastusin ang bawat sentimong pinagkakatiwala sa kanya. Tayo sa Kongreso, hindi natin dapat payagang manaig ang secrecy at silence samantalang napakalakas na umaalingaw-ngaw ang katanungan ng mga mamamayan. Bakit may bilyong-bilyong sinisikretong pondo samantalang patong-patong ang kagyat na pangangailangan para sa ayuda, libreng edukasyon at serbisyong medikal, abot kayang pabahay at iba pa? Mapapababa ba ng 4.56 billion pesos na CIF ng Office of the President ang presyo ng bigas? Iba pang mga pagkain sa palengke, kuryente, tubig, basic commodities? Ang national security, ang public order nga ba? Bakit dumadami pa ang human rights violations ng mga baril at pangangaila sa mga baril, mga kapangyarihan gaya ng red tagging at iba pang pang-aabuso? May trend na papalaking CIF. Lolobo ito sa 120 milyon mula sa kasalukuyang taon. At mula 8.69 billion sa nakarang administrasyon, dumarami ang mga dating hindi tumatanggap ng mga black budget. Samantalang tumataba ang top secret funds ng mga dati nang nakakatanggap. At ang pinakamataas na opisyal ay siya rin may pinakamalaking tagong pondo na bawat audit, walang public accounting, wala rin isang segundo man lang na paliwanag kung paano ginastos at gagastusin. Hindi dapat magpapatuloy ang trend na ito. Labag ito sa policies ng transparency and public disclosure lalo na sa mga bagay ukol sa pera ng bayan. Sa obligasyon ng gobyerno na labanan ang graft and corruption, plunder at iba pang mga hocus-pocus sa yaman ng bayan at iba pang mandato sa saligang batas. Naniniwala ang tinatawang ito na ang pagtanggi ng Office of the President pati na rin ang Office of the Vice President na sumailalim sa public deliberation ukol sa kanilang budget, lalo na sa confidential and intelligence funds nila, ay isa lamang sa dumaraming rason kung bakit imbis na aprubahan ang kanilang mga black budget
ay dapat nang i-abolish ang CIF, Madam Chair. And last request, Madam Chair, since the OVP, Vice President Sara Duterte admitted that she requested a 125 million confidential fund from the Office of the President, may we request a copy of that letter, Madam Chair, and the approval of the President. Thank you, Madam Chair. The chair now recognizes the Honorable Manuel for his 2-minute manifestation. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, the highest form of courtesy in this country should be extended to the Filipino people. May karapatan po ang mamamayan na alamin paano ginagastos ang pondo ng bayan at yun yung dapat na manaig at all times. Galangin dapat natin ang karapatan ng mamamayan. And since the Office of the President and its the personnel are present here, nasa kanila na po yung burden kung sasagot sila o hindi dun sa ating mga i-raise na mga punto, Madam Chair. Regarding confidential and intelligence funds, for the record, marami na pong mga kababayan natin yung umaalma, Madam Chair, given yung record high na confidential funds pa lamang ng Office of the Vice President. But Madam Chair, kung i-compare natin sa confidential and intelligence funds ng Office of the President, di hamak na mas malaki, Madam Chair. 2.25 billion confidential funds, 2.31 billion intelligence funds, constituting 43% of the Office of the President's proposed budget. Plus, Madam Chair, also the Office of the President has to explain bakit inaprubahan ang 125 million pesos na confidential funds for the OVP kahit na wala po yon sa General Appropriations Act noong 2022. Also, Madam Chair, excessive travel expenses, 1.15 billion pesos, at yung mga nangyayaring Marcosian schemes at this present time, Madam Chair, yung gamit yung anti-terror law para mag-designate ng mga kababayan natin, mga rights advocates as terrorists. Also, Madam Chair, yung pagpapatuloy, yung pag-expand ng NTF-ELCAC, kahit yung sinasabi, patapos na yung armed conflict sa ating bansa. It's a form of encroachment sa ating mga civilian agencies. Patuloy na babantayan at tatakutin ang ating mga civilian organizations and individuals at yung kaduda-dudang mga beneficiaries ng NTF-ELCAC na nagiging source ng korupsyon sa iba't ibang mga ahensya sa ating pamahalaan. And as soon as time possible, we expect answers from the Office of the President. Thank you, Madam Chair. The chair now recognizes the Honorable Process. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, 5 po yung punto na gusto natin itanong sa Office of the President. First, yung posisyon ng Pangulo sa panawagan ng signifikanteng dagdag sahod para sa mga manggagawa. Kasi wala pong tigil yung presyo ng mga bilihin eh. Pangalawa, ano po ang posisyon ng Malacanang sa mas epektibo at masaklaw na price control sa mga batayang bilihin dahil hindi po sasapat yung EO39. Dahil meron pong 43 pa na mga basic commodities na magtataasan, sabi ng DTI. Pangatlo, gusto po nating malaman yung hawak na bilyon-bilyong unprogrammed funds at special purpose funds na nasa loob ng Office of the President. Ika-4, gusto po natin makuha yung paliwanag sa fund transfers sa NTF-ELCAC Secretariat at sa Anti-Terrorism Council kasi hindi po ito maliwanag sa taong bayan. Ika-5, maungkat po natin yung foreign travels ni Pangulong Marcos Jr. gayon din ang paggastos ng pondo para sa gender and development programs. So, Madam Chair, habang matinding gutom yung inaabot ng ating mga kababayan sa ngayon, lalo't wala namang signifikanteng aumento sa sahod, kulang na kulang yung 40 pesos na aumento. Sa NCR, pambili ng bigas, kahit pa may price cap dito, hindi na reasonable ang sobrang taas ng presyo ng mga bilihin. Marami pong pwedeng gawin ang Pangulo para ibaba ang presyo ng bilihin at hindi rin kasama doon ang buwanang biyahe sa iba't ibang bansa katulad ngayon na nasa Jakarta ang Pangulo. Tagyat po na pwedeng gawin epektibong price ceiling sa mga batayang bilihin bukod sa bigas, pagtanggal sa excise tax sa langis at signifikanteng dagdag sahod para sa mga manggagawa at kawani.
Dagdag pa, Madam Chair, yung mahigit 4.5 billion na confidential and intelligence funds ay bahagi lang ng mahigit 1 trillion na pondo na kokontrolin ng Pangulo sa susunod na taon. Nababahala tayo na kontrolado rin ng Pangulo ang unprogrammed funds at maging ang SPF o Special Purpose Funds. Lump sums po kasi itong mga ito. Hindi pa tayo nag-uusap ng 500 billion ng Maharlika Investment Corporation na wala sa panukalang budget pero nandun at kukontrolin pa rin ng Pangulo. Nakakalula po ang mga numero pero sa huli-huli nagkakasya tayo sa mumo para sa mamayang Pilipino habang mahigit 1 trilyon ang nasa kontrol ng Pangulo. Panahon po na ibasura na itong CIF, yung mga confidential and intelligence funds, bilang presidential port. Ine-channel na lang natin ito sa kalusugan, sa edukasyon, sa serbisyo para sa publiko. Dagdag, Madam Chair, for the record, tinututulan po natin ang pagratsyata at kawalan ng deliberasyon, transparency ng Office of the President dito. Maraming salamat, Madam Chair. Madam Chair, we move to suspend the hearing, the budget briefing of the Office of the President. Second. Mr. Chair. This budget hearing is suspended.